Pag-usapan naman natin dito guys, no, yung iba't ibang uri ng pangangati sa katawan natin, no, na na-experience natin. No? Hindi lang ito random na kati, kung hindi ito ay spiritual na pangangati. No? Hindi lahat ng pangangati sa katawan natin ay normal na kati. Yung iba dyan ay spiritual attack sa atin ng mga kaaway natin na intended nilang ginagawa yon para i-stop tayo sa mga ginagawa natin or para i-switch yung destiny natin, no? Para hadlangan tayo sa purpose ni God sa mga buhay natin. No? Kaya dapat malaman natin ito, no? Kapag ito na-experience natin, ang mga witches ay gumagamit ng voodoo, diba? Para sirain yung destiny natin. Ano nga ba itong voodoo na ito, no? Itong voodoo na ito ay isang uri ng witchcraft na kung saan ang mga witches ay gumagamit ng mga symbolic items, no? Katulad na lang ng dal, manika, diba? Voodoo doll kung tawagin, no? At gumagamit sila ng picture natin para makapag-channel sila ng spiritual power sa katawan natin, no? Kumbaga, yung picture natin, ina-attach nila doon sa voodoo doll na yun, diba? Ganon ang ginagawa ng mga witches na yan, no? At intended talaga ito para hadlangan tayo sa kung ano man yung purpose ni God sa buhay natin, para i-stop yung blessings natin, para i-block yung divine purpose ni God sa mga buhay natin, no? Kaya dapat magkaroon tayo ng kaalaman regarding sa mga bagay na to para hindi tayo masira. Kasi katulad ng nakasaad sa Bible sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Huwag nating hayaan na matulad tayo ng mga ibang believers na nasira sila dahil sa kakulangan sa kaalaman. Kaya dapat maging knowledgeable tayo. Pag-aralan natin kung ano nga ba ang spiritual meaning ng pangangati na na-experience natin, no? So alamin natin sa video na ito guys, no? Dapat magkaroon tayo ng discernment kung paano nga ba malaman ang natural na kati or normal na kati kaysa spiritual na pangangati, no? Kapag tayo, hindi pa tayo nakakaligo, marumi ang katawan natin, maalikabok tayo, normal na reaksyon ng katawan natin na mangangati tayo kasi nga marumi tayo, maalikabok tayo, no? Hindi pa tayo nakapagbihis, normal yun, mangangati tayo. Pero, kapag ang pangangati ninyo ay hindi normal, halimbawa, nakaligo naman kayo, malinis kayo, nagpalit kayo ng damit, diba? Tapos nangangati pa rin kayo, yung pangangati na tuloy-tuloy, yung pangangati na parang maraming gumagapang na insekto sa katawan ninyo, kapag tiningnan ninyo wala naman, ang ibig sabihin yan, may mga witches na umaatake sa katawan ninyo, gamit nila yung voodoo rituals, no? Dapat maging maalam tayo dito, no? So alamin natin sa video na ito guys, ano nga ba ang ibig sabihin ng pangangati na yun, maging specific tayo, no? Sa iba't ibang bahagi ng katawan natin. Unahin muna natin yung pangangati sa kamay, no? Yung right hand, kapag pumati yung kamay natin, especially yung palad natin or yung mga daliri natin na wala namang dahilan para mangati kasi malinis naman yung kamay nyo. Ang mga kamay natin, hindi lang ito tools para sa pagtatrabaho natin. Kung hindi, ito ay extension din para sa divine assignment sa atin ni God, no? At ang mga kamay natin ay nagre-represent ng productivity natin, nagre-represent ng blessings, nagre-represent ng creativity. Kasi sa pamamagitan ng mga gawa ng kamay natin, diyan nagpo-provide si God sa atin sa pamamagitan ng mga gawa ng kamay natin, kung ano man yung pinagkakaabalahan natin na pangkabuhayan. Diyan nagpo-provide si God sa atin, no? Kung baga, binibless ni God yung mga gawa ng kamay natin para ma-provide niya sa atin yung mga pangangailangan natin, no? Pero kapag itong mga witches na ito, gusto nila sirain yung mga gawa ng kamay nyo para hindi kumita, kung gusto nila na ma-drain kayo financially, kung gusto nila na i-frustrate yung business ninyo, aatakihin nila yung kamay ninyo, no? Nag-a-apply sila ng powder or di kaya ng mga pins, no? Or binubuhulan nila yung kamay ng manika na yun, no? Yung powder na yun, ilalagay nila sa kamay ng manika. Yung pin na yun, itutusok nila doon sa kamay ng manika, or binubuhulan nila yung kamay ng manika para ma-drain financially, or yung business mo, mabankrupt yung business mo, walang mangyaring maganda doon sa business mo, no? Ganon ang ginagawa ng witch na ito, no? Dinisign nila talaga itong rituals na ito para i-delay yung manifestations ng blessings or increase pagdating sa financial mo, pagdating sa finances mo, no? Kapag nag-manifest ito sa'yo, lalo na kapag pinabayaan mo, wala kang ginawang action kasi hindi mo alam na ito ay spiritual attack pala, magkaroon ka talaga ng maraming losses. Kung ikaw man ay nagbi-business, malulugi ka sa business mo. Kung ikaw man ay kasalukuyang nagtatrabaho, magkaroon ka ng canceled contracts. Kung may mga blessings ka man na parating or breakthrough na paparating, madidili yun. Kasi itong mga witch na ito,
Itong mga kampo ni Satan na itong mga alagad ni Satan, alam nila kung may paparating na breakthrough sa buhay mo, kung may blessings na paparating, kaya bago pa man dumating yon, gagawa sila ng aksyon kung paano nila mahadlangan, no? Kaya dapat ay maging discerning tayo dito para hindi mapunta sa wala yung mga pinaghirapan natin, no? Kapag na-experience natin ito, na nangangati yung kamay natin, linisin natin yung kamay natin, di ba? Pahiran natin ng anointing oil at saka mag-declare tayo ng financial release sa kamay natin at i-rebuke natin yung espiritu ng manipulation na nagkokontrol sa labor at sa harvest ng mga kamay natin, no? Kasi si Satan, galit siya sa mga tao na masisipag, no? Kasi alam niya, kapag ang kamay ng isang believer masipag ay nakakapag-produce ng wealth yan, di ba? Kapag nakapag-produce ng wealth yung kamay natin, magagamit natin yung wealth na yun para sa mga kingdom works ni God. Kaya, hinahadlangan nila yung mga gawa ng kamay natin, di ba? Ginagamitan nila ng rituals, inaatake nila, gamit nila yung voodoo. Intended talaga para i-block yung blessings natin, para pigilin yung daloy ng blessings na ipinagkakaloob ni God sa atin, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito. Alam natin kung ano ang dapat nating gawin kapag na-experience natin ito, no? Pangalawa naman, napangangati ng katawan natin na sign na may witch na gumagamit ng voodoo sa katawan natin ay kapag nangati yung paa natin, no? Kasi ang mga paa natin ay nagre-represent ng direction. Ang mga paa natin ay instrument yan para sa destiny natin. Kumbaga, nagki-carry ng steps natin yan. Kaya nga, ang mga witch na ito, kung gusto nila na i-confuse yung direction natin, kung gusto nila na iligaw tayo ng landas, kung gusto nila na malihis tayo ng landas, tinatarget nila yung paa natin, di ba? Gamit nila yung voodoo rituals, no? Kapag nag-activate sa'yo itong rituals na ito, mararamdaman mo na parang hindi mo na kaya, hindi mo na kayang ipagpatuloy yung ginagawa mo. Mararamdaman mo na yung kapayapaan ng isip mo ay madi-disturb siya ngayon kapag nag-activate itong rituals na ginagamit nila sa iyo, no? At ito ay dinisign talaga nila para manatili ang cycle ng buhay mo. Kumbaga, hindi ka magkaroon ng improvement, hindi ka magkaroon ng progress, no? Gumagalaw ka naman pero walang progress, yung nag-uumpisa ka ng mga panibagong bagay sa buhay mo pero wala ka natatapos. At saka, kapag nag-manifest sa'yo itong rituals na ito, maaaring magpalipat-lipat ka ng tirahan, di ba? Magpalipat-lipat ka kung saan-saan ka na lang pumupunta, pagala-gala ka na lang, wala kang permanent address. Yun, katulad sa akin, experience ko ito, no? Kaya nga pinag-aralan ko kung ano ang ibig sabihin ng mga katina ito kasi grabe ang experience ko dito sa pangangati, no? As in talaga, hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, napaka-intense ng spiritual warfare sa akin, no? Gamit nila yung voodoo, as in, halos sa lahat ng bahagi ng katawan ko, nararamdaman ko yung pangangati, no? Ngayon na alam ko na kung ano ang ibig sabihin, ay gusto ko siyang i-share sa inyo, no? Para malaman ninyo kung ano ang mangyayari sa inyo kapag nag-activate itong rituals na ginagawa ng mga witches, gamit-gamit nila yung voodoo, no? At saka, kapag mag-activate itong rituals na ito, maaaring hindi ka magkaroon ng stable na trabaho, at saka hindi ka rin magkaroon ng stable na relationship, at saka yung ministry mo ay hindi magkaroon ng improvement or hindi magkaroon ng progress yung ministry mo. Ganon ang magiging resulta kapag nag-activate itong rituals na ginagamit sa atin ng kaaway natin, no? Kaya kapag nangyari sa atin ito ay dapat i-declare natin sa mga paa natin, ang sabihin natin, my feet shall not wander and shall not displace from my place of favor. Diba? Dapat ipanalangin natin. Dapat i-declare natin sa mga paa natin. I-rebuke natin kung ano man tong mga evil assignments ng kaaway natin sa buhay natin. No? Para hindi siya mag-manifest sa buhay natin. Diba? Hindi tayo maapektuhan. At saka pangatlo naman na pangangati sa katawan natin na sign na may witches na gumagamit ng voodoo sa katawan natin kapag nangati yung ulo natin. Lalong-lalo na yung anit, no? Kasi yung ulo natin ay nagre-represent yan ng authority natin, nagre-represent ng crown natin, at saka nagre-represent yan ng covering natin, no? Kaya nga tayo ng mga believer ay tinatarget tayo na itong mga witch na ito. Kasi kapag namanipula nila yung ulo natin or yung mind natin, ang ibig sabihin, kaya din nilang manipulahin yung mga decisions natin, di ba? Para sila na ang magpatakbo sa buhay natin. Kaya nag-create sila ng confusion sa ulo natin, no? Dinidistort nila
yung mga decisions natin, di ba? Binabaluktot nila yung mga decisions na ginagawa natin sa buhay natin, no? Tsaka kapag nakakaramdam kayo ng ganitong pangangati sa ulo ninyo, lalong-lalo na sa anin sa bandang crown, maaaring may witch na gumagamit ng voodoo sa ulo ninyo para sabotahiin yung kakayahan ninyo na lumikha ng mga good decisions, no? Para sabotahiin yung confident ninyo na maging pinuno. At saka, tinatarget ka nila para hindi manatili yung pagiging mentally stable mo, di ba? Ganun ang purpose nila, no? Nag-create sila ng confusion para i-confuse ka. Pag ito nag-manifest or nag-activate itong rituals na ito na ginagamit nila sa ulo ninyo, sa ulo natin ng mga believers, ang mangyari sa atin, mawalan tayo ng focus kasi nga madi-disturb yung peace of mind natin kapag nagkataon. Hiwalay tayo sa purpose natin kapag nagkataon kasi nga hindi ka na makapag-focus kasi nalito ka na, hindi mo na alam kung saan ka pupunta, kung ano yung tama mong gawin, kasi mawalan ka na ng focus sa mga ginagawa mo. Kung ikaw nagbabasa ka man ng nagbabasa ka man ng mga salita ng Diyos, ay hindi na yung papasok sa isip mo kung ano ang ibig sabihin nun. Kasi nga, clouded na yung mind mo ng confusion, di ba? Ganun ang mangyayari sa atin, kaya dapat ay maging aware tayo dito. Kapag ito ay na-experience natin, huwag tayo agad mag-panic, no? Kung hindi, ang gawin natin, pahiran natin ng oil, yung anointing oil, yung ulo natin, at saka i-declare natin sa sarili natin or ilay natin yung hands natin sa ulo natin. Ang sabihin natin, I have a sound mind through Christ Jesus. My crown is covered by the blood of Jesus. No confusion shall rest upon me. Dapat yun ang i-declare natin, no, sa mind natin or sa ulo natin, no, para hindi tayo maapektuhan itong rituals na ito, di ba? At saka dapat ipag-pray natin palagi yung ulo natin para proteksyonan ni God yung ulo natin, no? Hindi maging affected doon sa rituals na ginagamit ng witches sa atin, gamit yung kanilang voodoo. Pang-apat naman na pangangati sa bahagi ng katawan natin na sign na may witches na gumagamit ng voodoo sa atin ay kapag nangati yung mata natin. Kasi ang mata natin ay nagre-represent ng vision natin at saka discernment. Sa pamamagitan ng mata natin, nakakakita tayo, di ba? Nakikita natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, na unawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga Bible verses na binabasa natin. Unawaan natin yung mga demonic deceptions, nakakaunawa tayo ng spiritual attacks dahil yan sa mga mata natin. Pero kapag ang mga mata natin tinarget ng mga witches na ito, di ba, nagkakas sila ng spiritual veil. Ibig sabihin, tinalukbungan nila yung mata ninyo. Nagkakas sila ng spiritual fog para magiging hamog yung mata ninyo, no? Wala kayong makita. Wala nang mas delikado pa sa mga believers na spiritually blind, lalo na sa oras ng warfare. Sa mga panahon na dumadanas ka ng warfare, tapos spiritually blind ka, napakadelikado ng buhay mo kapag wala kang alam spiritually, no? Kaya dapat ay magkaroon tayo ng kaalaman dito. Tinatarget nila yung mata natin kasi ang gusto nga nila, maging spiritually blind, hindi natin makikita yung katotohanan ng mga salita ng Diyos. Wala tayong alam spiritually para maging vulnerable tayo sa attack nila, para mahulog tayo sa trap nila, mahulog tayo sa temptation, o anuman yung schemes na gamit-gamit nila para kasirain tayo or para ipahamak tayo. Madali lang tayong tablan or magiging vulnerable tayo sa attack nila kasi nga wala tayong defense, wala tayong depensa kasi wala tayong alam spiritually. Pati yung mga salita ng Diyos ay hindi na natin makikita yung katotohanan. Halimbawa, nagbabasa tayo ng mga salita ng Diyos ay hindi na natin alam kung anong ibig sabihin ng binabasa natin kasi nga spiritually blinded tayo, di ba? Kapag nag-activate yung rituals na ginagamit ng mga witches sa'yo, gamit yung voodoo dolls, hindi mo na marirecognize, hindi mo na malalaman kung ano yung mga divine doors na inupinigad para sa'yo, ano yung divine doors na nakalaan ni God para sa'yo. Hindi mo na marirecognize yung deception, panlilin lang sa'yo ng mga kaaway mo kasi nga spiritually blinded ka. At saka higit sa lahat, hindi mo makikita yung mga red flags, diba? Mamimiss mo yung mga red flags na dati-rati naman ay nadidiscern mo, yung dati-rati naman nadidiscern mo kung ano yung tama at saka mali. Pero kapag ikaw spiritually blinded, ay hindi mo na makikita yung mga red flags na ito, no? At saka maaaring magtiwala ka na sa maling tao kasi hindi ka nga makadiscern kasi spiritually blinded ka,
Hindi mo madidiscern na yung pinapakisamahan mo, pinapakitunguhan mo ay mga ungodly pala na tao, doon ka makitiwala sa mga mali na tao, di ba? Ganun ang mangyayari sa iyo kapag mag-activate yung rituals na ginawa nila sa iyo, no? At saka, maaaring baliwalain mo yung mga spiritual warnings na sinisend sa iyo ng spirit, kasi ang spirit natin nakaka-discern yan kapag may mga hindi magandang mangyayari sa atin, di ba? Pero kapag ikaw spiritually blind ka, hindi ka makadiscern, baliwalain mo kahit na winawarningan ka na ng spirit na huwag kang pumunta sa ganito ganyan dahil delikado, hindi mo madidiscern yun kasi nga spiritually blind ka, kaya napakadelikado ng mga believers na ganito, no? Patulad na lang ng nakasaad sa Bible, no? Anong sabi sa Jeremiah chapter 5 verse 21? Hear this, O foolish and senseless people, you have eyes but see not, you have ears but hear not. Nakasaad nga dito, no? Sabi ng Diyos dito, makinig daw tayo, no? Tayo daw na mga foolish, mga tanga daw, at saka mga walang pandaman na mga tao, di ba? May mata naman daw tayo pero hindi nakakakita, may pandinig tayo pero hindi tayo nakakarinig. Sana huwag naman tayong maging katulad nito na binigyan tayo ng mata para makakita tayo ng malinaw, pero kapag tayo, ang mata natin covered ng spiritual veil, ay hindi tayo nakakakita spiritually, mabubulagan ka sa katotohanan kapag ikaw ay spiritually blinded, no? Napakahirap ng believers na spiritually blinded. Talagang madali ka lang matrap ng kaaway, madali ka lang paniwalain sa mga kasinungalingan nila, madali ka lang mahulog sa bitag ng mga kaaway kapag spiritually blinded ka. Kaya dapat talaga sa atin ay magising tayo sa katotohanan. So dapat kapag na-experience natin ito, ay mag-pray tayo para ma-restore yung spiritual sight natin, no? Ganito dapat ang prayer natin, no? Heavenly Father, I repent for every sin that caused my spiritual sight to be dim. I humbly ask you to remove every veil, every fog, every blockage over my vision. Let every veil fall from my eyes now. Open my eyes to see you clearly, to discern rightly, and to dream again. Anoint my eyes with spiritual sight and take me into deeper realms of understanding, revelation, and divine clarity. I declare that I will see, I will discern, and I will walk in the light of your spirit. Dapat ganito yung prayer natin. Tapos, in Jesus' name, di ba? Idaan natin kay Jesus Christ yung prayer natin para makarating kay God, di ba? Dapat ganito tayo mag-pray, no? Huwag nating hayaan na nang dahil sa kakulangan natin sa kaalaman, kakulangan natin sa discernment, ay mapahamak tayo or masira tayo ng mga kaaway natin, no? Panglima naman na pangangati sa katawan natin na huwag nating baliwalain dahil ito ay isa sa sign na tayo ay under spiritual attack ng kaaway natin. Gamit nila yung budo. Kapag nangati yung likuran natin or di kaya yung balikat natin, no? Kapag ang likuran natin ay nagre-represent ng support, nagre-represent ng defense, nagre-represent ng strength, di ba? At ang likuran natin at ang balikat natin ay nilikha ng Diyos yan para pasarin natin yung divine assignment ni God sa atin, kung ano man yung in-entrust ni God sa atin, no? Yun ang purpose kung bakit kinreate niya yung balikat natin at saka yung likuran natin, no? Pero kapag ang likod natin or ang balikat natin ay nag-uumpisang mangati, di ba? Na wala namang dahilan para mangati, di ba? Without reason, nangati yung balikat mo or yung likuran mo, maaaring ito ay sign or signal ng spirit sa atin na may spiritual burdens na inilagay sa likuran natin or inilagay sa balikat natin, no? Para ito ang magre-represent ng mga atake na hindi nakikita na nagmula sa likuran natin. Yung mga atake na hindi natin nakikita kasi nga nagmula sa likuran natin, maaaring may kaibigan tayo na magta-traitor sa atin, or maaaring sinisiraan na pala tayo ng mga close friends natin, di ba? Or maaaring ipinapahiya na pala tayo ng mga pinagkakatiwalaan natin. Yun ang ibig sabihin ng pangangati na ito, no? Itong rituals na ito kapag nag-activate, nag-manifest sa buhay natin, ay ito talaga ang mararanasan natin, di ba? Makaranas tayo ng mga betrayal, makaranas tayo ng gossip or slander, no? Mapinabackstab na pala tayo, di ba? Kapag naranasan natin ito, na-experience natin ito, i-declare natin sa sarili natin, ang sabihin natin, the Lord is my refuge, no dagger from behind shall touch me. I-declare natin sa buhay natin yung
words ni God sa Isaiah chapter 54 verse 17, di ba? Nakasaad doon, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. Dapat lagi nating i-declare itong Bible verse na ito bilang protection natin sa mga kaaway natin, no? Kung ano mang assignments meron sila sa atin, no? At saka pang-anim naman na pangangati ng katawan natin na maaaring sign ng spiritual attack sa buhay natin ay kapag nangati yung liig natin, no? Ang liig kasi natin nagre-represent ng obedience or submission natin kay God, no? Kaya itong mga witches na ito, inaatake nila yung liig natin para baluktutin yung kalooban ng Diyos sa mga buhay natin, para iligaw tayo ng landas, no? Para hindi yung will ni God ang susundin natin sa buhay natin. Ganun ang purpose nila kung bakit inaatake nila yung liig natin, no? Kaya nga kapag ito na-experience natin, huwag nating i-ignore ito. Kung hindi, i-break natin itong mga gawain ng evil na ito, no? I break and I bind every yoke of manipulation in my life. I will serve only the Lord. Diba? Dapat i-declare natin yan sa sarili natin para malaman ng mga kaaway natin, no, na tayo ay hindi basta-basta mamanipula dahil tayo ay nagsiserve ng most powerful God, no? At saka pang-pito naman na pangangati ng katawan natin na dapat huwag nating baliwalain dahil maaaring ito ay atake ng mga kaaway natin. Kapag nangati yung tainga natin, no? Halimbawa, malinis naman yung tainga mo, kakalinis mo lang ng tainga mo, wala naman dahilan para mangati. Lalo na yung bandang ilalim, yung bandang eardrum na, no? Kasi ako madalas ko itong ma-experience, no? Madalas mangati ang loob ng tainga ko, no? Kapag ganito ang na-experience ninyo, ibig sabihin, ang mga kaaway ay sinusubukan nila na magtanim ng kasinungalingan, magtanim ng doubts, or magtanim ng confusion dyan sa tainga ninyo para ang maririnig ninyo ay yung mga kasinungalingan lang sa halip na divine instructions ang papakinggan ninyo. Ang maririnig ninyo ay mga kasinungalingan na nagmula sa kaaway, no? So, kumbaga, gusto nilang palitan yung pandinig ninyo ng mga demonic deception, mga kasinungalingan na nagmula sa kaaway natin, no? Yun ang gusto nilang marinig natin, di ba? Kaya nga, tayo na mga believers, dapat i-train natin yung tainga natin na yung mga salita lang ng Diyos, yung boses lang ng Diyos, dapat ang naririnig natin, no? Dapat ay alam nating i-discern kung ano yung boses ni God, diba? Yung totoong boses ni God, no? Para hindi tayo magpapaniwala sa kasinungalingan ng mga kaaway natin, no? Para wag natin paniwalaan yung panlilin lang sa atin na nagmula sa mga kaaway, no? Kapag ito ay na-experience natin, dapat i-declare natin sa sarili natin, no strange voice shall control me, for my ears belongs to God only, diba? Dapat i-declare natin sa sarili natin yung ganito, no? At saka, pangwalo naman, na pangangati sa katawan natin na maaring sign ng spiritual warfare ng mga kaaway gamit ang voodoo. Kapag nangati yung private part natin, no? Yung mga masisila na bahagi ng katawan natin, no? Alam nyo na kung ano yung mga private part ng katawan natin, no? Kapag nangati ito na malinis ka naman, dahil mapalinis ka naman sa katawan, hindi ka naman papaya sa sarili mo, mapalinis ka pero nangati, walang dahilan para mangati, wala ka namang STD, wala ka namang allergy dyan sa masilang bahagi ng katawan mo, wala yan dahilan para mangati, no? Pero kapag yan under spiritual attack ay mangangati talaga yan, no? Lalo na kapag ang pangangati ninyo ay sabayan pa ng mga spiritual dreams, yung nakikipag-sex ka sa panaginip mo, or di kaya may mga nagtitempt sa'yo sexually, or di kaya nagkaroon ka ng emotional confusion. Ito ay palatandaan ito na ang mga witch ay may assignment sa'yo na connected sa lust, connected sa shame, connected sa ungodly soul ties, no? Itong gusto ng mga witch na ito na yung purity mo ay masira, di ba? Kung ikaw hindi ka nagigive in sa temptation, hindi ka nagigive in sa lust, kung ano man yung kinakas nila sa inyo, ay dadaliin ka nila dito sa rituals na ito gamit yung voodoo doll na nagre-represent sa'yo. Ang goal nila, kung bakit nila ito ginagawa, ay para sirain yung purity mo, di ba? Yung kadalisayan mo, kung ikaw hindi nagigive in sa lust, hindi nagigive in sa sexual immorality, ito ang purpose nila, tinatarget nila yung private part natin kasi gusto nila
mag-activate sa atin ito para mag-give in tayo, makaramdam tayo ng lust, mag-engage tayo sa sexual immorality, or di kaya ma-stuck tayo doon sa mga past relationship na natin, hindi tayo makamove on, or magkaroon tayo ng mga ungodly soul ties, di ba? Magpagrelasyon tayo sa mga ungodly people. Yan ang purpose nila, kung bakit nila ginagawa, bakit nila inaatake yung private part natin, no? So, dapat maging aware tayo dito. Hindi lang naman ito usaping lust. Ang nakasalalay dito yung destiny natin. Kasi kapag tayo nag-give in sa temptation na ito, ay kapag nag-activate sa atin itong rituals na ito, ay maaari na yung destiny natin ay hindi natin mapuntahan yun. Hindi mapasa atin kung ano man yung destiny na nakalaan ni God para sa atin. Maaring mapatahimik ng which yung authority natin bilang believers kapag nag-give in tayo, kapag nag-manifest sa atin itong rituals na ito, no? Tayo na mga nakaka-experience nitong spiritual na pangangati na ito, huwag tayong magpanik kasi tayo bilang believers, may authority tayo, dapat alam natin yung authority natin. Diba, nakasaad sa Luke chapter 10 verse 19, "Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you." Diba? Binigyan nga tayo ng ng authority ni God para mapagtagumpayan natin kung ano man yung mga rituals, kung ano man yung power na ginamit sa atin ng mga kaaway natin para mahulog tayo sa temptation, mahulog tayo sa trap nila. Ay binigyan tayo ng authority ni Jesus Christ para mapagtagumpayan natin, para manalo tayo laban dito sa mga gawain ng kaaway natin, kung anumang assignments nila sa buhay natin, para mag-prosper tayo, para maging matagumpay tayo dito sa atake na ito, no? Dapat talaga magkaroon tayo ng kaalaman regarding sa mga bagay na ito. Huwag nating ino-normalize ang lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Baka isipin ninyo ay normal na pangangati lang, simple na pangangati lang, ang hindi ninyo alam ay spiritual attack na pala. Itong mga witch na ito, nagtatribe sila sa ka-ignorantihan natin, no? Nagtatribe sila kapag ang mga believers ay ignorante, kapag ang mga believers ay pinapaliwala nila yung spiritual attack. Nagtatribe ang mga kaaway natin, no? Kapag ang mga believers ay alerto, ang mga believers ay spiritually awakened, at ang mga believers ay alam yung authority nila, no? Ito ang mga kinakatakutan ng mga witch, no, ng mga klase ng mga believers, no? Kasi kapag ganito ang believers, alam niya kung anong authority niya, alam niya kung paano lumaban spiritually, ay hindi mag-manifest, hindi mag-activate itong rituals nila. Kung hindi ang rituals na ito ay masisira, maaari pa na ang rituals na ito ay babalik sa kanila, no? Kaya dapat talaga maging maalam tayo, kasi hindi naman tayo kinreate ni God para mag-suffer tayo or mahirapan tayo dito sa spiritual attack sa atin ng mga kaaway. Kailangan lang natin magkaroon ng discernment, kailangan natin magkaroon ng wisdom spiritually, di ba? Dapat humingi tayo ng wisdom kay God. Si God ang pinanggalingan ng lahat ng wisdom. Si God ay nagbibigay ng libre na wisdom para sa mga believers na nangangailangan ng wisdom niya. Kasi tulad ng nakasaad sa Bible, anong sabi dito sa Proverbs chapter 2 verse 6 to 7? "For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. He store up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk in integrity." Diba, katulad nga na nakasaad dito, si God ay nagbibigay ng karunungan para sa mga anak niya, sa mga namumuhay ng matuwid sa mundong ito. Diba, ang knowledge daw, ang kaalaman daw, at saka ang pangunawa ay nanggaling mismo sa bibig niya. At ang nakasaad dito, si God ay nag-iimbak siya ng mga sound wisdom para sa mga matutuwid na tao. Dahil siya daw ang pansangga daw ng mga tao na lumalakad sa katapatan. Siya yung pananggalang natin, siya yung panangga natin. Tayo na mga namumuhay sa katapatan, si God ang panangga natin, no? Siya yung shield natin. Nag-iimbak siya ng mga sound wisdom sa mga believers. Ano nga ba itong mga sound wisdom na to? Ang wisdom na ito ay ito yung wisdom na kailanman ay hindi mag-fail under pressure. Ito yung wisdom na maglilid sa atin para sa success, maglilid sa atin into deliverance. Ito yung klase ng wisdom na maglilid sa atin para magkaroon tayo ng stable life, para hindi tayo ma-defeat ng kaaway natin, para hindi tayo mahulog sa trap ng kaaway natin. Kaya nga kailangan natin humingi ng wisdom, kasi ako gawain ko to, no? Kaya nga ako binibigyan ni God ng wisdom spiritually, kasi na humihingi ako ng wisdom sa Kanya palagi. Sinasama ko sa prayer ko.
Sinasama ko sa prayer ko yung paghingi ko ng wisdom, paghingi ko ng gift of discernment. Nakasaad naman yan sa scriptures, sabi sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault and it will be given to you. Diba? Generous si God sa mga tao na nangangailangan ng wisdom. Kailangan mo lang humingi. I-humble mo yung sarili mo kay God. Sabihin mo nangangailangan ka ng wisdom dahil hindi sapat ang kaalaman natin bilang tao. Kailangan natin ng wisdom ni God, diba? Dahil ang wisdom ni God ay defense natin yun. Yun ang protection natin para hindi tayo mag-defeat ng kaaway natin, hindi tayo mahulog sa trap nila, hindi tayo mahulog sa temptation, di ba? Yun ang halagahan kung bakit kailangan natin ng wisdom na nagmula sa Diyos, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!